Hello yo again. Ihahabol ko po ulit itaw. Ito ay mga pinili ko lang na mga tanong sa recent na mock exam sa CDEP. Ah, ilang items lang. Okay? So, let's start. One, which window type is the most expensive? A, sliding. B, awning. C, casement. D, jaloplast. Ang sagot, awning. Actually, hindi masyadong nagkakalayo yung presyo ni awning pati ni casement. Pero mas mahal kadalasan ng, ayun, hindi nagkakalayo, pero mas mahal pa rin yung awning. So, pagka mga aluminum o PVC yung material mo for windows, usually ang awning ay naka-side hinge. Ang casement naman ay naka-bottom hinge. Yung Jaloplast ay parang modern na jalousie o louvered window. Jaloplast kasi plastic yung frame niya, hindi yung aluminum, Ngayon, yung mga lapad ng salamin, may D4 tsaka siyempre may D6. Okay, so pagka mag-order ka niyan, dapat ibibigay mo yung pinaka-opening. Actually, kung sanay yung yung mananalamin mo, ay actual niya na sukat niyan, tapos order niya kung ilang blade, ganon, So, darating yung frame mo, nakaputol na ayon dun sa opening mo, Ngayon, isang is para, kunyari, pagka naka-jealousy ka, para yung distribution o yung balance, yung salamin, dapat, kung hindi mo kabisado, itanong mo sa supplier ano yung magiging total height. Pagka kunyari, yung number of blades mo, sabihin natin, 6, 7, 8, 9, 10, ganun, Para sa actual, ma-adjust na. Kasi may pagkakataon na pagka hindi ganun ang ginawa, nandito yung huling salamin. Yan, so parang magkakaroon ka ng pinakapuwang dito. So ang pangit, although may diskarte naman para matakpan 'yon. Pwede mo lagyan ng panibagong section ng aluminum o PVC para lang ma-fill yung gap. Pero siyempre iba pa rin yung ganda ng tuloy-tuloy yung pinakaputol mo. O yung dami ng salamin mo. Okay. Ang mga jalousie, actually lahat ng bintana, ang usual na thickness ng glass ay 1/4. Although pagka gusto mong medyo magtipid, pwede ka naman bumaba hanggang 3/16. Pinakamakapal niya dyan yung 3/8. Makapal na, mabigat na yung 3/8. Pag nag-one up ka talaga hindi practical. Meron kami naging isang trabaho dati na dahil nga siyempre pagka nagde-design ka i-consider mo yung cost, di ba? So ang ni-specify lang namin ay 1/4 o 6 mm. Gusto nung mayari makapal talaga, sabi niya. 3/8 tapos tempered pa yon. Pwede naman kasing ordinary kung ayun nga nagbabudget ka. Pero yun yung gusto niya. Okay, so babam next. 2, an outdated term used to denote the architect's or client's on-site representative for checking that the contractor carries out the work in accordance with the drawings and other contract documents. So, ang letter A ay construction manager, B, clerk of works, C, master builder, D, contract in charge. And sagot, clerk of works, parang natanong ito during my our Q&A, sa CDEP. Ano daw yung parang modern term? So, site inspector. Yan. Dati kasi inabutan ko pa actually yung term na ito, yung clerk of works. Ayun, ganun na ako katanda. Po 47 na ako, and I'm proud, and I thank God for my life. Okay, so next. 3, an approximation of total cost by an experienced person like you without having undertaken detailed calculation. So A, plus minus, B, boring,
C, guesstimate. D, wala na akong maisip na choices, so bahala na si Batman. Ang sagot ay guesstimate. No? Totoong may term yan, kahit ayun nga, nasa thesaurus nga. So, yung plus minus, yung more or less, o yung ballpark, ganyan. So, syempre, pagka parang approximation talaga for a certain work o activity sa isang project, ano yung guesstimate mo. Pero hindi nga nagagamit yung term na yan. Madalas, pag tinanong ko ang client, architect, more or less, plus minus, o ballpark figure, ganun. So technically, by definition, it's guesstimate. Next. 4. A door used for garages consisting of a rigid panel of sheet steel or aluminum equipped with springs, trunks, counterbalances, and other hardware which pulls the door to an overhead position. A. Roll-up door. B. Tilt-up doors. C. Gravity balancing doors. D. Automated doors. Ang sagot ay tilt-up doors. No? Yung tilt-up, ayan, para siyang pivot. No? Pero, ayun, mahaba siya at mataas. Ngayon, yung kung tawagin na roll-up, ito yan. O minsan, coiling doors. Nagko-coil sila doon. Tapos, meron din tayong kung tawaging overhead door. Yung overhead door naman, sorry, hindi ako napaglagay ng image. Kung ito yung pinto, iangat mo siya, tapos mapupunta siya dito. Yan. Meron din siyang counterbalances, counterweights. Inimbento ko lang yung gravity balancing doors. And the automated doors, ayun, madalas meron tayong matic na sliding, pwede mo ring i-matic yung revolving, actually pati yung mga swing, pwede mong i-matic. And then, ayun, itong mga ito, tilt up, overhead, roll up, may mga remote control niyan naman. Okay. So, number 5, a series of grooves cut down to about 2/3 of the thickness of a wooden piece so that the piece can be bent around curves. A, key. B, kerf. C, groove. D, bat. Ang sagot ay kerf. Ayun yung pagka-kerf. So, kerf. No? Kumbaga, lalagarin mo pero parang guguhitan mo lang. Hindi mo siya talaga yung literal na putol. No? Ngayon, kung nakakita na kayo ng mga ratan-ratan, para ma-bend yan, hindi kina-kerf. No? Ang ginagawa sa ratan, iniinit na suplete, flame. Tapos, may mga bender, parang bender sa bakal. So, isusuot dun yung ratan, tapos may tubo rin na i-fit dun sa dulo ng ratan, tapos i-bend. No? Katiting pa lang ako, nakakita na akong gumagawa ng ganun dahil yung lola ko, naging parang trabaho niya, yung ganyan. No? Okay, so next. 6, best waterproofing for domestic water cistern because of ease of use, less to no maintenance. A, Cypex. B, integral. C, membrane. D, cementitious. Ang sagot ay integral. No? Less to no maintenance. Bakit? Yung Cypex o anything na cementitious o crystallization, maganda pa rin, meron kang epoxy tank lining. Tapos yung mga membrane, sabihin natin, yung bituminous o asphalt membrane, ang issue daw dyan, pagka nilagay mo sa cistern, syempre, hindi ganun kalinis daw. No? And then, pwede siyang mabaklas dahil dun sa static pressure sa loob ng tangke mo. So, ang pinakasikat na brand ng integral si Sahara. Yung Sika, maganda yung kay Sika. Pati itong kay Buildrite. May mga integral na liquid form, meron din mga powdered form. 7, which has the highest density na plastic? A, PVC. B, HDPE. C, polypropylene. D, polystyrene. Ang sagot ay PVC. Akala ng iba, HDPE o high density. Technically, yun, no? PVC pa rin, layo. So, pagka ganito, kung matanong man ito sa exam, medyo challenging o mahirap. No? Kasi kailangan familiar ka dun sa pinaka-materials.
Okay, so naglagay ako dito, medyo reliable naman yung source. So kung may time pa kayo na pasadahan, pero wag niyong kabisaduhin. Subukan niyo lang na ang gawin niyo pagka ganyan, madalian. Kung ako isusulat ko yan either mataas pababa o mababa pataas. Tapos i-arrange ko siya ganyan, no? And then isusulat ko paulit-ulit habang kinokopya. Sigurado meron at meron papasok sa kukote ko. Okay, and then number 8, PAS Vare o PS Vare, sorry. A, Philippine Society of Ventilation, Air Conditioning and Refrigerating Engineers. B, Philippine Society of Ventilation, Air Conditioning and Refrigeration Engineers. C, Philippine Society of Ventilating, Air Conditioning and Refrigeration Engineers. D, Philippine Society of Ventilating, Air Conditioning and Refrigerating Engineers. Ayan yung tama, yung huli, no? Yung gantong klaseng tanong, abbreviation, pag di ka talaga nag-aral o hindi mo naaral, medyo mahirap manghula. Kasi parang lahat po pwede. Tapos yung ASHRAE, bahala na kayo dyan, di ko sasabihin. Natanong na rin dati yan. No? Ito ay parang katumbas ng UAP local. No? And then siyempre may chapter yung ASHRAE sa Pilipinas. 9, ano ang ibig sabihin ng laser? Abbreviation pala yung laser. A, light amplification through simulated emitted radiation. B, light amplified stimulated emission of radiation. C, light by amplification of simulated emission radiation. D, light amplification by the stimulated emission of radiation. Ayan, yung huli ulit yung sagot, no? So maraming laser product na o may mga tools, no, na ginagamit natin sa industry, no, sa practice natin. 10. Assume rainwater storage tank in cubic meter, tank capacity in cubic meters for a 1,000 square meter building. A, 10 to 15. B, 14 to 16. C, 18 to 20. D, 22 to 23. Ang sagot, 14 to 16. Ang gawin nyo lang yung area ng building mo, i-divide mo lang ng 75. So, subukan ko nga. 13 point something. No? So, ayun ang andun. Yung sagot ay 13.33. No? So, mas maigi na ito. Yeah? Although nandito yung 13 in between ng 10 and 15, pag ang kinuha mo A, ibig sabihin, sapat na yon. Pero ang minimum mo nga is 13 So, dun ka mas pasok sa 14 to 16. 11, 3-aught conductor. So, ano siya? 50 mm square, 60 mm square, C, 80 mm square, D, 100 mm square. So, yun yung 80 mm square. No? Minsan, sa pagbibili ka, ayan, pwede mo sabihin, pabilin 3-aught o kaya 3 over 0. O, yung iba naman, ang ano nila, 0 over 3. So, between the two, ayan, mas ano yan, mas acceptable, no? Ito ay example ng 3-aught. No? So, ito yung line 1 mo, line 2, and then ito yung pang-grounding. No? Pang ano ito, pang overhead. Actual picture yan. 12, refer to PL1, how many P-traps are needed? So, 7, 9, 2, o 12, no? Yung mga, siyempre, mga estudyante ko from CDEP, kahit pa paano, alam niyo na to, boys and girls, di ba? Ngayon, ang challenge lang dito kasi, pagka may mga lumabas ng mga plan reading, yung time, yung oras, na para magbilang ka. Minsan kasi magbibilang ka lang naman talaga Marunong ka magbasa ng plumbing, electrical, mechanical,
fire, F-dash, ganyan. Bibilangin mo lang. Pero yung oras ng pagbibilang, yun yung medyo kakainin nga, no? O medyo magiging challenging, lalo na kung medyo malabo yung pinaka-layout. So, tignan natin yung tamang sagot. 7. So, asan yung 7 na kailangan ng P-trap? Subukan natin. Dito, ang nilagay ko ay naka-indirect drain. Kailangan pa rin yan, para ngayon. Isa, dalawa, may floor drain ka, syempre kailangan 3, 4, 5, 6, 7. So, pagka naka-indirect drain ka, maganda, may funnel ka na receptor. Kung ito yung tubo o yung say para sa cake display, ayan, nandito ka. So, dapat mag-provide ka pa rin ng air gap na at least 1 inch. Minsan, ang tawag dyan sa plumbing code ay drainage air gap. Next, 13, refer to PL2. What is the diameter of the branch where the water closet is connected to? A, 50 mm, B, 75 mm, C, 100 mm, D, 150 mm. Sagot, 75 mm. Ano ba yung branch? Asan yung water closet? Dapat hanapin mo yun. So, ayun yung pinaka-water closet mo. No? Connected siya sa branch na ito. Soil pipe na branch. So, sabi doon, 75 diameter. Kaya, yun yung sagot. 14. For the same layout, refer to PL2. How many external traps? 3, 4, 5, 1. So, ang sagot ay 4. External. So, siyempre, yung shower drain, kailangan. Floor drain, pangalawa, kailangan. Another floor drain, 3. Yung lavatory, meron din yung external trap. Yung water closet, di na kailangan kasi meron siyang integral trap. Kaya, 4 lang ang sagot. 15. Refer to SL. What is the specified service entrance conduit? So, A, RSC, B, IMC, C, PVC, D, not shown. So, yung dito sa layout ay single line diagram. So, sabi ay service entrance conduit. Ayun, ayun, makikita mo doon. Ayun, si IMC. So, intermediate metal conduit ang sagot. So, siyempre, si Meralco, unang hihingin sa'yo, RSC. Pwede ka rin naman mag-IMC. Yung iba nga, inaalaw yung PVC. Pero yung EMT, hindi. Just in case matanong sa exam, RSC agad. 16. How many pints of paint in a gallon? A, 12, B, 10, C, 8, D, 4. Ang sagot, 8. So, ito daw yung isang galon. Ang isang galon contains 128 ounces. So, ito yung isang pint. Ang isang pint ay 16 ounces. So, 128 divided by 16 ay, ang sagot, 8. Dito sa atin, wala nang paint. No? Pint. Usually, balde, galon, tsaka litro ang meron tayo. 17, which is not a roof tile supplier. A, Kawara, B, Puyat Steel, C, Metalink, D, Riviera. So, ayan. Ang tamang sagot ay Puyat Steel. Ang Kawara, alam natin, merong siyang roof tile. Si Riviera, meron. No? Ngayon, si Puyat Steel, wala talaga. Si Metalink, mas kilala sila sa metal sheet roofing. Pero meron din silang roof tile. No? Recently lang, nagpa-quote nga ako sa kanila. Okay, bagong pasok lang na produkto yata. Ayun, yung mga brand, naku, ang dami niyan. Meron nga actually parang nag-comment sa iba kong mga videos dito na tatanong kung meron ba akong website o link para sa lahat ng supplier. Walang ganun. So, maganda, nakapunta kayo dun sa mga niyan. Wolbex pa yun o Philconstruct. Para kahit pa paano, nandun yung mga medyo kilala o nagpapakilala na brand. Okay, so next, 18, least expensive ready-mix concrete. A, 3,000 PSI, 3/4 gravel, 20 days curing, OD o ordinary mix.
And then B, 3,000 PSI, 3/4 gravel, 7 days curing, PCD or pamphlet design. And then C, 3,000 PSI, 3/4 gravel, 21 days curing, ordinary design again. D, 3,000 PSI, 3/4 gravel, 14 days curing, pamphlet design na naman. Ang sagot ay 3,000 PSI, 3/4 gravel, 28 days curing, ordinary design. No? Bakit siya yung pinakamura? Una, ang diskarte dyan, wala naman 21 days curing. Usually sa market, 7, 14, 28. At meron mang ilan-ilan na umabot ng 3. O siyempre, pagka mas konti yung curing days mo, mas mahal yan. Ngayon, 28 days, pinakamura, tapos ordinary mix pa. Paano kung kunyari, nilagay ko dito 28 days curing, then tapos PCD versus 28 days curing, ordinary design. Mas mahal pa rin yung PCD o yung pamphlet design. And next. 19, also known as laminated wood. A, OSB, B, plywood, C, particle board, D, plyboard. Ang sagot ay plywood. No? Plywood ang kauna-unahang kino-considered na engineered board. No? So, ba't siya laminated? Dahil for each layer o each veneer, merong process of lamination, meaning merong adhesive, pressure, and heat. Nilalaminate in between. Cross-layering, right angles to each other. OSB is oriented strand board. No? And then yung plyboard, sa ngayon, isang alternative dun sa plywood. And then, syempre, yung particle board. Mas ginagamit sa mga cabinets, office, modular cabinets, o office furnitures, ganyan. And 20, ayan, parang bonus question ko ito sa mga estudyante ko sa CDEP. Kahit ano pa yung piliin mo, tama yung sagot. No? Why do you want to be an architect? A, to glorify God through my profession. B, to be a steward of God's grace. C, to positively contribute to society. D, to see the happy and proud faces of my dear parents. Siyempre, lahat yan pwede. No? Yun, hanggang dun lang yung mga pinili ko. No? Madali lang, di ba? Sample lang, sample. So, again, this is a quote from Hermann Hesse. Faith and doubt go hand in hand. They are complementaries. One who never doubts will never truly believe. So, kaya ito yung nilagay ko kasi yung mga mag-exam itong June 11 and 13, siguro meron pang alinlangan, no, doubt sa mga sarili. No? Ayun nga, siyempre, meron din na naniniwala sa mga sarili. Pero ang sabi dito ay, kung hindi ka nagda-doubt, ibig sabihin, hindi ka talaga naniniwala. So, sabihin, okay lang na maging doubtful ka sometimes. Pero, wag naman yung habang nag-exam ka, magda-doubt ka. Habang naghihintay ka ng result, magda-doubt ka. So, dapat you believe. Sabi ko nga, kanina may nagbiglaan lang kami na Zoom meeting ng mga estudyante. Sabi ko, kahit ano pa yung naging performance nyo sa 2 days, o maging performance nyo sa 2 days ng exam, always believe na papasa kayo. Walang sana, walang hopefully, pasado. Dahil yun ang gusto ng Panginoon para sa inyo. Yun yung para sa inyo at para sa mga mahal nyo sa buhay. Kaya kailangan maniwala kayo. At totoong may milagro, boys and girls. Sa 18 taon kong pagtuturo, alam kong may milagro. May mga estudyante kung sir, parang minsan tanggap na nila. Pero minsan pumapasa sila. So, keep the faith. No? Sa mga sarili nyo at syempre sa kabaitan ng Panginoon. Ano man ang ibigay sa inyo, maniwala kayo na yun ang kailangan nyo. Okay? So, pagdasal nyo na maging maganda ang resulta at ipagdasal din kung sakaling hindi ganun kaganda ang resulta, ipagdasal na malagpasan mo nang hindi nababawasan ang pananampalataya mo sa Panginoon pati sa sarili mo. Okay? In God's time, ika nga, no? Lalo na dun sa mga second time na magte-take ngayon
na minsan mas pressured sila, sabi nila, sabi ng iba, sa mga first timer na mag-exam. Hindi, no? Pare-pareho lang yan, pare. Pare-pareho kayong nag-aral, so pare-pareho kayong papasa. So ipagdasal nating lahat, no, ang mga mag-exam o mga future architects. So ako lagi kong pinagdarasal, maraming pumasa, hindi lang sa mga estudyante ko from CDEP, kundi lahat ng nangangarap. Pagka mas maraming pumasa, mas maraming masayang pamilya, mas maraming maglo-glorify sa Panginoon, mas maraming magagamit ang Panginoon. At kung sakaling may bumagsak man, minsan madalas may nangyayari, yung mga bumagsak na yon, minsan nga sinasabi ko, minsan maswerte sila dahil kahit bumagsak sila, ay magagamit yung pagiging o pagbagsak nila sa layunin ng Panginoon. Ang isa is to inspire others to try again. No? So ayun, no, pasensya na kayo, madaldal talaga ako eh. Anyway, thank you sa suporta nyo. Ihahabol ko lang din ulit ito. Ay, mapapansin nyo doon sa yung last video ko, parang antagal na. Anyway, so ayun. So God bless you all and congratulations, architect. No, manifesting, ang sabi nga ng iba, tanggapin nyo na, matagal nang para sa inyo yan. Okay, so yun. Thank you very much. Yun, like lang. If you have questions, mag-comment lang kayo. I'll try to answer. God bless you, architects. Salamat.